siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan ngayong kapistahan ni Apostol Santiago. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang patuloy na lubhang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Pagdasal natin ang pagbabago sa ating bayan. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, gayon din ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagkapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin.
Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid.
Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi kanya nang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gusto niyo po bang maging dakila? Mas maganda yata ang dating sa Ingles, do you want to become great? If yes, tama kaya ang ginagawa ninyong paraan upang magkamit kayo ng kadakilaan? At yung kadakilaang hinahangad ninyo ay tunay nga kayang kadakilaan? First thing, greatness has a cost. May sakripisyo, may hirap na kaakibat ng kadakilaan. Ang kadakilaan ay hindi basta binibigay o nakakamit ng libre lang. Ito yung parang naging sagot ni Kristo kina Santiago at Juan, na ginamit pa yata ang ina nila para humiling kay Kristo ng kadakilaan. Alam po ninyo, medyo may dating yung pagre-request ni Salome. Salome yung nanay ni Santiago at Juan. Yung request niya na makaupo ang kanyang mga anak, isa sa kanan, isa sa kaliwa ni Kristo, kapag si Kristo'y naghahari na. Kasi hindi ko po alam kung nalaman na ninyo, na isa sa mga benefactors dati ng ministeryo ni Kristo, ang pamilya ni Santiago at Juan. May negosyo naman kasi talaga ang pamilyang ito, may impluensya, may kaya kahit papaano. Kaya ko sinabing may dating yung request kasi umaasa sigurado ito. No wonder ang request niya para sa dalawang anak niya. Hindi niya sinabi yung pangalang Santiago at Juan na mga anak niya. Sinabi niya para sa dalawang anak niya. Ikinabit niya, inassociate niya ang mga anak niya sa kanya at sa kanyang pamilya na nagdo-donate nga kay Jesus at sa mga alagad niya. So kahit papaano, umaasa. But then, Jesus did not say yes. Sapagkat ang kadakilaan nga po para kay Kristo ay pinaghihirapan. Kaya nga po ang tanong niya kina Santiago at Juan, mababata ba niyo yung hirap na babatahin ko? And when they said yes, hindi naman sinabi agad ni Jesus, "O yun naman pala, then go tayo. Bibigyan ko kayo ng kadakilaan." Hindi. Bakit? Sapagkat alam ni Jesus na ang kadakilaang hinahagan niya para sa mga alagad niya ay hindi at this very moment ang kadakilaang iniisip nila. Ang kadakilaan po kasing iniisip nila yung maging maganda ang buhay nila, maging makapangyarihan sila, tingalain sila, guminhawa ang buhay nila, maging mayaman sila. So yun yung kadakilaan na hinahangad nila. Hindi yun ang kadakilaan na hinahangad ni Kristo para sa kanyang mga disipulo at para sa atin ng mga tagasunod niya. Hindi yung kadakilaan ng mundo, hindi yung dadakilaan ka lang ng tao, kundi yung mas una at lalong masigit dito, yung parangalan, dakilain din tayo ng Diyos. And that is true greatness for Jesus. Kaya nga po yung paraan din upang makamit ito ay iba sa paraan ng pagkakamit ng kadakilaan ng mundo. Kasi para makamit ang kadakilaan ng mundo o kadakilaan para sa tao, anong dapat gawin? Magsisikap, magtsatsaga, mag-aaral ng mabuti, magpa-practice, ihoho ng talento, lalakasan ng loob, kakapalan ng mukha, maging magaling, etc. Yun ang paraan natin, di ba? Yun ang paraang nakagisnan natin para maging dakila tayo. Para kay Kristo, pwede namang ganyan, pero kulang yan kung hindi natin sasaliwan ng paglilingkod sa kapwa. Yun ang kadakilaan para kay Jesus. Hindi para sa sarili lamang, kundi kasama ang kapwa. Kasi ito ay dapat na humantong sa paglilingkod sa kapwa. Hindi ko po masabing sang-ayon ako na kinasahan ni General Torre yung hamon ni Mayor Baste. Unang-una,
sa palagay ko kasi hindi na dapat din patulan. Pangalawa, sorry General, may edad na kasi siya kumpara kay Mayor Basten na bata pa. Pero hindi natin alam, baka mag-alama ni Pacquiao, di ba? May ipupuga pa. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa naging desisyon ni General Torre, yung sakaling matuloy yung suntukan na ito, ay gawin nilang makabuluhan ito. Gawin daw nilang yung match-up ay for charity para makinabang ang mga nasalanta ng nagdaang bagyo ng patuloy na pag-ulan. Gusto ko yung naging desisyon niyang ito kasi hindi lamang niya ginawang medyo class kahit papaano. Kasi kung yan ay suntukan lang kung saan-saan, madugo yan at bara-bara yan. Pero pag sa boxing ring kasi, may sistema kahit papaano at may class, may order kahit papaano. Not just that. Yun nga pong naisip niya na may makinabang sa gagawin nilang ito. Ang maging resulta nito ay hindi yung mapatunayan niya o mapatunayan nila, matapang sila, kundi yung may maging kabuluhan ito na hindi lang para itaas o hindi talaga para itaas ang sarili, kundi para makatulong sa iba. Kasi kung matutuloy, manalo man siya o matalo dito, sigurado makakakuha siya kahit papaano ng mga simpatsya. Pero sa palagay ko, ang mas maganda dito ay bago yun ang maisip niya, ang inisip niya ay ang makatulong ito sa iba. Hindi ang sarili niya, kundi ang iba. But of course, hindi nyo ito makikita kung talagang bias kayo kay General Torre. Pero sana, ang makita natin sa punto ng sinesermon ko ay yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kadakilaan. Kabaligtaran ito sa ating nakagisnan na ang kadakilaan ay dapat na una ka at pinaka ka sa lahat ng aspeto, sa lahat ng mga kapwa mo. Ang kadakilaan para kay Kristo ay yung maging huli tayo at maglingkod tayo. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang ibig sabihin nito. I think ito na yon, diretsyong-diretsyo, maging huli at maglingkod tayo. Plain and simple. Yun ang kadakilaan, daan ng kadakilaan, daan ng sakripisyo para maging dakila tayo. Hindi ko naman po, at siguradong hindi rin man sinasabi ng ating Panginoon dito, na wag na tayo magsikap, wag na tayong mag-aral lang mabuti, wag na tayong mag-develop ng ating mga talento, wag na tayong magtiyaga, wag na tayong maghangad na maging mataas ang antas ng ating buhay. Hindi naman yun. Na wag na tayong maghangad na maging dakila sa mata ng mga tao. Of course, hindi naman ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Sapagkat hindi naman din natin maituturing na kadakilaan yung taong palaasan na lang, taong hindi nagbabanat ng buto, taong walang pangarap sa buhay. Ang pinupunto ng ating Panginoon dito, sa palagay ko, ay bago tayo magsikap sa kung anong mga bagay, kung anong mga aspeto, magsikap muna tayo maging dakila sa mata ng Diyos. Magpakabuti muna tayo, maging makatarungan, makatotohanan muna tayo, maging patas muna tayo, maging magalang, maging marespeto, maging mapagmahal muna tayo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung uunahin natin ang maging dakila sa mata ng Diyos, sa paraan ng Diyos, sa aspeto, sa standard ng Diyos, madali o matik pa nga magiging dakila tayo sa mata ng mga tao. Pero yung unahin nating maging dakila muna tayo sa mata ng mga tao, mahirapan tayong maging dakila sa harapan ng Diyos. Kaya sa misang ito po ang ating ipagdasal, lalo pat ngayon ay kapistahan ni Apostol Santiago, sapagkat aminin man natin o sa hindi, maaaring ang kadakilang hinahangad natin ngayon at ang paraang hinahangad natin ngayon para makamit ang kadakilang ito ay kadakilaan ng mundo. Kadakilaan lamang sa mata ng maraming mga tao. Hilingin natin ang tulong ni Apostol Santiago na nung unay ito rin ang hinangad. Pero nang lumaon, nagbago na. Mas hinangad na niya at mas naging una na sa lahat ay ang maging dakila siya sa mata ng Diyos. Sa katunayan, for your information, si Apostol Santiago, katulad ng ininsinuit kanina sa opening prayer natin sa misang ito, ang unang apostol na nagbuwis ng buhay para kay Kristo. No wonder, dinadakila natin siya sa pagkakataong ito. Kung ang pinuruso lamang ni Apostol Santiago ay yung kadakilaan ng mundo o ng tao, maaaring hindi natin siya napag-uusapan ngayon. Maaaring hindi natin siya pinararangalan ngayon. Maaaring hindi natin siya hinihinga ng tulong ngayon. Kaya matutunawa tayo sa example na ipinakita ni Apostol Santiago. Hindi masama na maghangad na maging magaling, maging matalino, maging mayaman, maging sikat. Pero bago yon, huwag nating kakalimutan ang maging mabait muna tayo, maging makadiyos muna tayo,
maging madasalin, maging makatotohanan, maging mabuting Kristiyano muna tayo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo Alam kong diringgin ang sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, nagsisikap ako ngayon, nag-aaral ng mabuti, nagtatrabaho ng maigi, nag-iipon, sumusuporta sa pamilya, nagbibigay naman sa aking kapwa. Sana hindi ito kadakilaan ng mundo lang. Sana ang natutuwa sa mga ginagawa ko ay hindi lamang tao, kundi lalong-lalo na ikaw o aking poong may kapal. Tulungan mo po ako na bago ang lahat ng ito, maging mabuti ako, maging makatotohanan ako, maging mapagmahal ako sa iyo at sa aking kapwa. Tulungan mo akong maging totoo ang kadakilaan na hinahangad ng puso ko. Yung kahit wala na ako, hindi malimot ang kabutihan ko. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Hindi masamang maging dakila, pero iayos natin ayon sa standard ng Diyos, hindi lang sa standard ng tao. Maganda yung nakatutulong ka nga, pero mabuting tao ka rin talaga. Maging tunay nawa ang kadakilaan na aminin man natin o sa hindi ay hinahangad natin sa buhay. Sapagkat wala namang masama dyan. Basta ito ay tunay na nanggagaling sa ating kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan.
pagliligtas mo ngayon'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na raan. Matikin ang dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay.
lalo na po ang aming ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sa mga seryosong karamdaman kami sana'y maiadya. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumutak. Huwag namang wala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong mga pagtangkilik, sa inyong pagsama sa pagdarasal, pagmimisa, at gayon din sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para patuloy tayong makatulong sa mga lubhang nangangailangan. Marami pong salamat sa inyo. Alam na po ng Diyos ang inyong mga pangalan at ang inyong mga pangangailangan. Dalangin po namin at lalong-lalo na dalangin ko lagi na kayo ay mas lalo pang pagpalain. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay
pag-ibig na walang kapanan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, iniaalay ang pag-ibig na walang kapanan.